Ayun po. Eto na nga ba yung sinasabi natin mga kababayan. Hindi pinag-iisipan yung ginagawa eh. So, dito ulit tayo. Eto kay Pura Luca Vega na naman, ano, mga bossing. So, alam naman po natin ang issue nito, um, yung pambabastos, no? Kay Jesus Christ, eh talagang buong bansa nagmumukmok at nagagalit dito kay Pura, no? So, nandiyan yung iba't ibang lungsod, eh talagang talagang persona non grata na siya. Yung ibang lungsod, eh talagang galit na galit sa kanya. Kasi mga kababayan, talagang sa bansang isa-isang bansa na talagang um, solid ang pananampalataya, lalo na sa Katoliko, eh dapat nire-respeto yan eh. Dapat pinag-iisipan mong maigi eh. Bago ka gumawa ng isang content, iko-content mo sa Jesus Christ, mababastos ba yung iba? So kung sakaling mabastos ba, gaano kadami ba yung mababastos? Eh nataon po na ang Pilipinas is 80% hanggang 90% po yata ang Katolisismo diyan sa ating bansa. So ngayon talagang backfire sa kanya yung ginawa niya, mga bossing. Meron pang mga nagtatanggol. Merong mga nagtatanggol na kumbaga ipinopokus kay Pangulong Duterte yung issue. So ngayon, ito yung point natin ngayon dito sa vlog na to, mga kababayan. Ang point na stress ako nakaganon ako Hindi. Ang point natin ngayon, mga bossing, is hindi muna nila pinag-isipan ng maigi yung kanilang mga content, kasi yung ostya, ano ba yun? Parang titikman yung ostya, kung ano ba, eh, lalo na po sa mga Katoliko nating mga kapatid. Sagrado po yan, no? Although, alam natin na gawa lang sa tinapay, pero kapag ka po pinag-usapan yung kagaya ng mga ostya, eh iba na po ang dating yan. Lalo na kapag may bendisyon na po yan. Lalo na yung kapag ka talagang sagrado na. Kasi parang ang nangyayari is, doon sa mga nakita kong video niya, hindi lang naman basta-basta art eh. Lalo na yung Ostya Reveal ba yun? O Ostya Review. Hindi naman basta-basta ang art eh. No? Talagang gusto niyang makuha yung pansin ng mga Pilipino. Alam mo naman na yung ostya na yun eh, kumbaga, symbolize as katawan ni Kristo. Tapos ganun, malutong, ganun pa siya. Parang minamak niya talaga eh, mga bossing. So ngayon, ito. No? May mga nagkaso na. So, ang punto ngayon nila is palimos online. No? Sa tingin nyo po, meron kayang magpalimos? Kumbaga, sabi nga eh, alam natin ang kinakaharap ngayon ni Pura Luca Vega na merong mga lungsod na persona non grata sa kanya, may mga nagkaso sa kanya. So, kami po ay humihingi ng tulong pinansyal para po sa pag-umpisa nung pagpunta nila doon sa mga korte, no? Mga pamasahe. Eh siguro kasama na din diyan yung ano tawag dito? Acceptance fee ng mga abogado, no? Kasama na din diyan yung pagdalo ng abogado, yung mga bayad-bayad, kasi pagdalo po niyan pinakamaliit na po yata ngayon, kung meron pa 3,000. Pero kadalasan po mga nasa 5,000 na po. So yun yung kinakaharap ngayon ni Pura Luca Vega. Ngayon, ang tanong, namamalimos sila, no, sa online. Ito, may pinaskil pang, ito po yung GCash. Kung gusto nyo pong mag-donate, dito nyo po ipadala sa GCash na to. Ang tanong, meron kayang tao, no, taong bayan, na magdo-donate doon o tutulong doon? Siguro meron pa din yung mga kaibigan sa mga drug na yan. Pero yung sasabihin mo na makakalikom ng napakadami, parang imposible po eh. No? Parang imposible dahil talaga ang unang talagang pinunterya niya eh, yung mga Katoliko eh. Ang daming Katoliko sa atin. At kahit na po siguro hindi Katoliko,
no? Dahil po respeto, kasi hindi porket kunyari iba yung paniniwala mo. Hindi mo na irerespeto yung paniniwala ng iba eh. So malamang sa alamang po, pati yung po, galit din yung mga tao na yun. Ngayon, palimos later. Biglang, dati may nakita pa akong isang post na kumbaga parang wala akong pakialam, bahala kayo, basta ito, para sa akin art yung ginagawa ko. O ngayon, siguro, baka ang maging reply, mga kababayan, no, ng taong bayan doon sa palimos nila niyan, sa GCash Now na yan, is wala din kaming pakialam. Ganun lang po yun. Hi. So, doon sa mga bagong content creator, isipin nyo pong maigi yung mga i-content ninyo. Isipin nyo maigi yung mga bibitawan yung salita. Wag lang yung basta-basta. Oh, dahil ito is pag pinag-usapan to, kahit masama ang image ko mapag-iusapan, magiging magiging sikat ako, famous ako. Hindi, mas maigi pa din po mga bossing na kapag yung content nyo is yung napapansin in a good way, yung napupuri at nagugustuhan kayo ng taong bayan. Wag nyong sundan yung mga yakap na parang Rendon Labador na wala akong pakialam kahit galit ang taong bayan sa akin, basta sumisikat ako, okay na yan. Pangit yun. At hindi din tatagal sa social media yung mga ganong estilo. Kasi ano yan nag-uumpisa yan doon sa mga artista dati. Kahit good or bad publicity is always publicity. So wag nyo nang Talagang medyo mahirap, no? Sa umpisa, pero kapag maganda po at naramdaman ng taong bayan na talagang yung content o yung vlog mo o yung ginagawa mong pagbibideo, no? Kapupulutan ng aral at bukal sa puso mo, talagang tatangkilikin at tatangkilikin po mga bossing. No? Huwag tayong gumaya dito na hindi pinag-iisipan tapos ngayon mamamalimos. Ito GCash po namin, ito po dito nyo padala para po to sa mga pamasahe at kung ano-anong gastusin ni Pura Luka para doon sa kanyang kakaharapin na kaso. Dahil naman sinabi mo na wala kang pakialam, di syempre kami naman, ano ba ang ibang sasabihin namin? Di wala din kaming pakialam. Ganun lang naman po 'yun, 'di ba mga kababayan? Kaya mo 'yan, no? Total naman mukhang malakas ang paniniwala mo na wala kang nasaktan. O mukhang talagang matibay ang paniniwala mo na talagang kumbaga hindi mo binastos, no? Si Jesus Christ. Kaya mo 'yan. No? Hindi man na siguro kailangan talaga yung GCash nung iba.